Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po, dito po sa Tambay Makabayan, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin agad mga tambay ating komentuhan. Ito pong balita mga tambay. Ang kapulisan sa pangunguna po ni ni PNP Chief General Marbil mga katambay. Pinangunahan po at talagang tututukan na ang sinasabing kontra o itong task force kontra fake news mga katambay. Ay isasagawa na po nila mga katambay. Ibang klase, no? Ito po, tutok na tutok po ngayon ng kapulisan dito po sa kanilang bagong task force kontra fake news mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Ang pamahalaan ng komite para labanan ang fake news at pangungunahan po yan ng PNP kasama ang iba't iba pang ahensya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis. Yan ang sigaw mismo ni PNP Chief Romel Francisco Marbil at ng PNP nang ilunsad ang Joint Anti-Fake News Action Committee sa Camp Crame. PNP ang mangunguna sa komite, katulong ay iba't ibang ahensya. Layo nitong gawing mas agresibo ang laban kontra fake news. Ayon kay Presidential Communication Office Secretary Jay Ruiz, dapat mabilisang ma-take down ang mga fake news para hindi na kumalat pa. Plano raw ng PCO na gumawa ng Unified Operational Framework para tumutok sa pagpapatigil ng pagpapalaganap ng fake news. Ang nangyayari, DICT, CICC may ginagawang operational framework. Ang cybercrime group ng PNP meron din sarili. Meron din ng NBI. Pero wala yung nakatutok talaga na, oh, ito, peke ito, fake news to, i-take down natin. Sino magte-take down? Sa batas, wala eh. Para naman si spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard na si Commodore. Ayan po mga tambay, matindi po. Ayan, lulunsad na po nila ang kanilang operasyon para po sa paglaban sa sinasabing fake news mga tambay. Pero may nasampahan na po yung isang pahayagan po, di ba? Sinampahan din po noong nakarang araw ng cyber libel, yung Manila Bulletin mga tambay. Pakinggan nga natin kung ano po nangyari sa Manila Bulletin. Isama rin po natin sa kukomentuhan dahil nagpaalat din daw po ng fake news. Pakinggan po natin. Yung, si Congressman, ano ba to? Manix Dalipe. Oo. Kinasuhan ho niya ng kasong cyber libel ang The Manila Times. Ito yung binabanggit na Oplan, Oplan Horus. Nasangkot pala ang pangalan ni ano dyan, ni Congressman Manix Dalipe. Ay, ano bang balita natin? Anong sinasabi? Bakit sinampahan nila ng kaso, cyber libel itong Manila Times? Kaugnay kasi ito nung isang nilathala nila na artikulo, April 23. Kailan lang din, ha? Bago lang, Oo, tungkol daw sa isang leaked document na may pamagat na Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan o yung nga Oplan Horus. Ayun. Ito daw ay may lagdan ni Dalipe. May logo ng alyansa para sa bagong Pilipinas at sinasabing tinilakay sa pulong ng Lakas CMD noong April 22. Nako. Nung sila nagpulang sa Malacanang. Sinasabi sa dokumento na ginagamit daw ng kampo ni Marcos, ng Pangulo, at ng kaalyado nito ang House inquiries and legal cases mula sa drug war ng dating Pangulong Duterte hanggang sa confidential funds ni BP Inday Sara para pahinain ang kanilang team at palakasin ang alyansa ng Administrasyong Marcos. Sabi pa sa dokumento, pabibilisin ang paglilite sa impeachment ni BP Inday at ipipris ang kanilang asset. At tumutulong din sa ICC para sa pag-aresto kina Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Ayun. Ang sabi ni Dalipe sa kanyang ipinail na kaso, malicious ito. Malicious and false. Kasi hindi naman po binerify. Malisyoso at mali. Hindi daw verified yung document bago inilithala. Ayan po mga tambay.
At siya, ito pala si Nakasuhan po at kinasuhan po ni Dalipe, isang congressman, ang Manila Times. Malicious, mga tambay, fake news. Ang Manila Times, mga tambay. Nakita niyo po, meron na po nakasuhan ng cyber libel ang Manila Bulletin, mga tambay. Manila Times, sorry. Manila Times, the Manila Times, ibang klase. At ito naman po yung ito po yung mangunguna. Ito naman po ang mangunguna, mga tambay. ito po laban po ito sa droga. Lumalaban po sa droga ang PNP chief. Pakinggan po natin ang PNP chief. Baka para po malaman, baka po ito fake news Pakinggan po natin ang PNP chief natin, mga tambay. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi ulitin natin. At bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayo yung sigurado So, ito yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Naniniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Po, mga tambay, ang reason po ng PNP chief na si General Marbil na na mangunguna po sa pagtugis sa paghuli po ng illegal o sinasabing nagpapakalat ng fake news. Kita niyo po, mga tambay, napakaganda po ng kanyang programa, lalo-lalo po sa pagsugpo ng droga, mga katambay. Ibang klase. Ayan po, katulad po ng Manila Times, nasampahan na po ni Congressman Dalipe dahil nga po sa libelous, cyber libel. Ngayon naman po, ang PNP chief naman po, pangungunahan po sa, siyempre po, sa PCO, galing po sa PCO ito. Ito po ay panukala o isang idea o solusyon ng PCO, mga tambay, na pangunahan po at talagang tugunan daw po nila. Talagang dapat nang kitilin o sinasabing pigilan, wakasan ang gumagawa ng fake news sa ating bansa, mga kabayan. Nakita niyo po, matindi. Tutok na tutok at tututukan ng mga ahensya. Mga kabayan, nandiyan ang NBI. Kasama NBI po dyan. Siyempre po, kapulisan. At marami pang ahensya yata na kasama po dito po sa task force kontra fake news, mga kabayan. Mga kabayan, delikado po dyan. Unang delikado po dyan, mga mainstream media. Kung talagang hindi po magiging biases at wala pong kinikilingan at walang piring ang mata ng itong task force na ito na kontra fake news, ay marami po sila makikitang fake news yata sa mainstream media. At lalong-lalo pong napakaraming fake news yata sa Malacanang. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At isang damukal yata rin na mga fake news, lalong-lalo po sa paninira sa pamilya Duterte. Lalong-lalo yung mga trolls daw po na mga Duterte na nababayaran pa raw. Ayon kay Kati Binag, meron pang income na sinasabi itong mga trolls para atakihin ang mga suporta o sumusuporta sa dating Paul Duterte, kay Vice President, at ang mismong
pamilya Duterte ay para po kontrahin at gawan ng paninira at sinasabing puro fake news. Pero masasama kaya ito sa mga tutugisin, iimbestigahan at kikitilin at patatahimikin para hindi na magpakalat ng fake news ang mga naninira, bumabatikos, gumagawa ng napakaraming fake news sa pamilya Duterte. Mga kababayan, unbelievable. Napakaraming problema ng bansa natin. Pero ang pangungunahan po ng PNP chief ay ang ang kanyang gagawing talagang tututukan. Talagang tututukan niya ang fake news. Talagang magbubuo pa ng isang grupo, isang ahensya para sugpuin ang fake news. Napakaraming problema ng ating bansa. Nandiyan ang kriminalidad, di ba? Lumalaganap naman pati kidnapping, pati mga banyaga kinikidnap, di ba? Laganap ang pulburon. Grabe po ang mga pulburon po sa ating ngayong bansa. Laganap ang mga addictus, droga. Wala po yata tayo dyan. Meron po ba tayong ginagawa dyan, sir? Mga sir, nasaan na po ang pagtugis din natin sa mga smuggler? Mga smuggler. 3 taon na, wala pa tayong nahuli, mga sir. Di po ba? At napakaraming problema ng bansa. Di po ba? Ang korupsyon. Wala po ba tayong investigasyon sa mga korap? Sa mga kriminal? Katulad po niyan, pati mga kapulisan nasasangkot po. Napakaraming kapulisan ang nasasangkot sa iba't ibang klaseng anomalya. Di po ba? Kasama ng kidnapping. Ibang klase po ang tinututukan natin. Napakaraming problema ng bansa. Pero nakatutok tayo sa fake news. Ibang-iba. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, ang mga pulis, hindi tinututukan yan. Trabaho sila para sugpuin dahil nahandyan pa mga terorista. Di ba? Nahandyan ang mga terorista, mga kriminal. Di ba? Mga addictus, mga nagpupulburo na sangkot sa mga krimen. Di po ba? Kaya nga po, yung kapulisan ay tutok na tutok po sa problema ng bayan. Ngayon po, iba na po ngayon ang kapulisan natin. Pati po sa pagsugpo ng droga ay ginagamit na rin po ngayon na pang-ekonomiya yata. At hindi raw pa maituturing pa ang mga gumagamit ng droga ay talaga po nga sila masama. Illegal nga. Pag gumamit ka na illegal, masama ka dahil illegal yan eh. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po. Ano kaya ang sinasabing mga partikular na fake news na kanilang tututukan? Mga tambay, nagtatanong mo lang po si Kamanong, fake news po ba? Fake news po ba na magtanong ang taong bayan na ang kumakalat na issue na gumagamit ng pulburo ng Pangulong Marcos at fake news po ba yan? Na nagtatanong din po si Kamanong bilang isang Pilipino na kailan magpapadrug test ang Pangulo. Masama po bang magtanong? Lalo-lalo na kung gusto o nagre-request ang isang Pilipino na magpa-drug test ang isang Pangulo. Fake news po ba yon? At fake news din po ba ang nangyari na anomalya na ngayon ay pinag-uusapan sa Korte Suprema? Nahando na ang issue ng maanomalya na pinirmahan ng GAA ang Pangulong Marcos ng 2025 national budget. Fake news po ba yan? Nagpapakalat po ba ng fake news ang mga Pilipino na nagtatanong napakaraming blanco ayon na rin mismo kay Congressman Ungab at kay Atty. Vic Rodriguez na yung mga blanco na yon ay nasingitan daw po nung makarating na o pinag-usapan na sa BICAM Conference Committee Report. Fake news po ba yon? Dapat po ba yun usigin ng task force kontra fake news sa pangunguna ni General Marbil, mga kababayan? At fake news din po ba yung pumutok na dapat ay imbestigahan ang napakaraming pera ng Pilipino na taxpayer, ang flood control? Flood control na wala po tayong nakitang investigasyon. Fake news po ba yun? At fake news din po ba na hanapin natin ang Maharlika Investment Fund? Ano na nangyari? Kumikita na ba tayo para makatulong
sa atin, proyekto na dapat matugunan dahil sa kinikita ng Maharlika Investment Fund. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, fake news po ba yan? At fake news din po ba ang issue na paglipat ng pera ang contribute sa PhilHealth? Contribute na mga miyembro, mga Pilipino ang nag-contribute. Miyembro ng PhilHealth. Pero inilipat po ang hindi bababa sa 89 billion, mga kababayan. Usapin na rin po ito sa Korte Suprema. Fake news po ba yan? Fake news? Mga kababayan, at fake news din po ba yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na mga inistapa na pera ng bagong Pilipinas daw po? Mismo si dating Pangulong Duterte nagpatotoo. Yung pera po sa SSS, GSIS, PDIC. Mga kababayan, fake news po ba yan? Sir Marbil? At fake news din po ba yung issue po ng 2 tao na kontrolado po ang kaperahan sa Kongreso na sinasabi ng Vice President na wala po nag-iimbestiga sa Vice President. Fake news po ba yon? Na ang pera ng Pilipino ay niwawaldas daw po ni Tambaluslos ayon sa Vice President. Niwawaldas. At kailanman daw po kahit wala na sa kapangyarihan ng isang Tambaluslos ayon sa Vice President ay never nang maibalik ang pera ng taong bayan. Fake news po ba ang Vice President? Fake news? Mga kababayan? At fake news din po ba, Mr. Marbil, General, ang ginawa po na kidnapping ng kapulisan para matapon at madala sa Netherlands sa The Hague sa ICC ang dating Pangulong Duterte? Fake news po ba yon na kidnapping? Yun po ang lumabas sa investigasyon ng Senado. Kidnapping daw po ang nangyari. Pinagplanuhan, planado. Fake news po ba yon? Yung Senado, sila nag-release, sila naglabas. Sila ang nag-imbestiga. Fake news po ba yan? Yang kumakalat na yan na kidnapping ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. At fake news din po ba yung ngayong sariwang-sariwa pa, ilang araw pa lang po ang lumilipas. Fake news din po ba yung kumakalat sa Hong Kong? Mga tambay, ano po yung kumakalat sa Hong Kong? Nakaperahan, mga tambay. Ibang klase po. Yung kumakalat sa Hong Kong na hindi raw po bababa sa 350 tons of gold. Bigay mo, 350 tons. Gaano karami yun, mga kababayan? Yun po ay money laundering. Iniimbestigahan sa Hong Kong ang ginto ng Marcos. Fake news po ba yan, General Marbil? Putok na po yan sa Hong Kong. At nagkakahalaga raw po ito dahil daw po ito sa sinasabing ang presyo o sinasabing pera ay napakalaki sa numero. 100 billion, mga kababayan. Ito po, pinag-uusapan sa Hong Kong. Ginto, mga tambay, naka-freeze. Hindi ma-release dahil meron yatang gusto mag-withdraw. Hindi nila ma-withdraw, hindi nila ma-release, mga tambay. Dahil nga po, iniimbestigahan money laundering. Ano kaya ang mga tambay? Ano kaya ang nila doon, mga kababayan? Naging money laundering yung gold, yung ginto, mga kababayan. Fake news kaya yan? Fake news? Magkakaproblema kaya yan? Yung balita na yan? Kumakalat na yan.
Ay, nako, General. General. Napakaraming problema ng bansa. You know, yung kapulisan nga lang, napakaraming problema ng kapulisan ngayon. Sangkot sa klase, kahit napakaraming klase ng anomalya, mga kabayan, ni hindi man lang nalilinis, halos, yata. Napakatindi po, mga kabayan. Pero, ang tututukan po nila ay fake news. Kasi po, mga tambay, gusto po yata nilang kitilin, mga tambay. Hindi naman po masamang, hindi naman masamang tutukan mo. Pero, nakita po natin ang gobyerno. Ang gobyerno natin, saan po dinala ang ating bansa ng 3 taon? Mga tambay, sige nga. Lahat po ba ng pangunahing problema ng ating bansa, lalo-lalo sa sinasabi ng Vice President? Di ba? Kahirapan. Napakamamahal na bilihin, bayarin. Di ba? Trabaho, mga problema ng bansa. Tapos nandiyan pa ang krimen, corruption, terorista. Di po ba? Tapos nandiyan pa, naglagana pa mga smuggler. Pero ang kapulisan natin, ang gobyerno natin, saan nakatutok? Sa pamumulitika? Sa issue na isang damukal na korupsyon? Meron pa sa labas ng bansa. Ayan, katulad niya sa Hong Kong, saka sa Taiwan, pinag-uusapan na. Iniimbestigahan na money laundering case ng pamilya Marcos, mga tambay. Itong money laundering nila. Laundering na isang damukal na ginto. Napakarami pala nating, napakarami palang kaperahan at kagintuan ng ating bansa, mga tambay. Pero mukha po yata iilan tao lang yata ang nakikinabang ng ginto at kaperahan natin. Iilan tao lang, mabibilang mo lang po sa iyong mga kamay, mga daliri, na kung sino-sino lang po yata ang nakikinabang sa yaman ng Pilipinas, mga tambay. Kaya pala pagka ginto na pinag-usapan, mababanggit po pala talaga ang apelidong Marcos pagdating sa ginto. Pagka ginto na ang pag-uusapan, mga kabayan. Ibang klase, no? Fake news po yan. Baka tayo ma-fake news, sasabihin, fake news yan. Hindi totoo yan, mga balita na yan. Malinis ang bagong Pilipinas. Walang anomalya ang bagong Pilipinas. Kaya nga po, walang nangyayaring investigasyon sa bagong Pilipinas kahit saang ahensya ng gobyerno, mga Senado, yung institusyon, kahit institusyon ng Kongreso, wala po tayong nakikita mga anomalya dyan sa Senado, sa Kongreso, di ba? Yung mga ahensya ng gobyerno natin, sa custom, wala, di ba? Yung ating DPWH, walang ano dyan. Walang mga corruption dyan, di ba? Yung BIR, wala pong corruption dyan. Walang issue ng corruption dyan. Di ba? Sa pamahalaan natin ng bagong Pilipinas, wala pong ka-issue ng korupsyon. Kaya po, hindi po dapat po magpakalat ng fake news. Dahil malinis na malinis po ang pagpapatakbo po at ang ating gobyerno po ay malinis na malinis. Walang bahid anomalya, walang bahid pamumulitika, walang bahid korupsyon. At napakatindi rin po ang mga nanunungkulan sa atin, lalo sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. Wala po silang inilalabag anuman dahil sila po ay malilinis magtrabaho, mga kabayan. Matitindi sila. Matitindi, pati mga politiko natin ngayon. Never. Lalong-lalo po sa institusyon ng Kamara. Wala po dyan nagkakamali. Walang anomalya dyan. Dyan po nagsisimula rin ang mga investigasyon sa TRICOM nila ng mga sinasabing mga fake news, mga kabayan. Ibang klase. Kaya po yan, mga tambay, mababago lang naman po lahat yan. Kasi nakita po natin kung paano po sila maglingkod. Nakita po natin kung paano po maglingkod ang binagoong ang Pilipinas. Ganyan po pala silang maglingkod sa taong bayan. Ganyan po pala. Ganyang klase po pala maglingkod ang ating bagong Pilipinas. Magmula po sa kapulisan, pati ang droga ay mukha po yata ang droga ay hindi may tuturing na talagang problema o bisyo. Bagkus, mga tambay, ang gumagamit nito ay hindi may tuturing na masama, mga kabayan. Ibang klase.
Ganyan po ang pananaw ng isang PNP chief pagdating po sa bisyo na droga. Kaya nga po nagkakandaleche-leche po ang ating bansa at dumadami po yata ang gumagamit ng illegal na pulburon. Unbelievable. Kaya good luck po sa inyo mga sir. Ipagbutihan nyo po yan. Paguhulihin nyo po ng paguhulin. Ayan, pati ang Manila Times nasama na. Nasampulan ng Manila Times. Talagang The Manila Times nasampulan na ng cyber libel dahil nagpapakalat daw po ng maling information. Dahil dito sa pinakalat daw po nila yung Oplan Horus, mga tambay, kung paano po pababagsakin, planado lahat ang gagawin po nila sa mga Duterte, sa mga supporters, lahat, pati sa ICC, nandun na lahat, pati ang gagawin kila Senator Bato, Senator Go, at kay BP Sara, kompleto, nandun sa Oplan Horus. Pero fake news po yun, sinasabi. Kaya nga po kinasuhan ng The Manila Times, mga tambay. Dahil dito po sa ginagawa po ng gobyerno ngayon, na seryoso po sila at bumuo pa sila ng task force para lang po dito sa mga fake news na sinasabi, mga kabayan. Pero napakatagal na panahon, mga tambay. Napakatagal na panahon ang mainstream media ay isang damukal di umano na puro fake news ang hatid-hatid sa taong bayan. Yata, mga kabayan. Yan po ang mga achievement. Yan po ang mga achievement po ng bagong Pilipinas o binagoong Pilipinas sa 3 taon. Yan po ang mga achievement nila nagawa. Tinutukan, mga kabayan. Yan, kasama na sa tututukan nila ang mga fake news. Tinutukan nila ang ating kaperahan. Tinutukan nila na sobrang pamumulitika. Mga kabayan, pati ang ibang bansa ay nasama na sa issue. Ng ginto. Akala natin ang ginto. Akala po ni Kamanong ang ginto ay may problema lang sa Central Bank, mga kabayan. Hindi pala. Pati pala Hong Kong, pati pala Taiwan ay may issue rin ng ginto, mga tambay. Akala ko sa Pilipinas lang, mga kabayan. Kaya nga po may subscribers na nag-message na basa ko yung isang subscribers natin. Ang sinasabi niya, natawa ko tanungin daw po si Sangkay. Tanungin daw si Sangkay pagdating sa ginto. Dahil alam daw po lahat ni Sangkay. Lalong-lalo raw po yung Talano Gold. Ang bihira. Napakarami raw ginto ng pamilya Marcos. Mga tamay. Kaya raw pong bayaran ang utang ng Pilipinas. Ang tanong, ibibigay ba nila yan? Ibabalik ba nila sa Pilipinas yung ginto na yan? Sige nga. Kinuha na nga yata nila. Di ba? Kaya nga, ill-gotten wealth na yata. O sinasabing, sinasabi na yan ay money laundering na nga Di ba? Dahil hindi yata tama. At hindi tama ang pagkuha yata niyan. Di umano Natawa ako doon sa kababayan natin dahil isiningit niya si Sangkay si Talano Gold. Galit na galit din po yan sa mga Duterte Si Talano Gold, tama, ibang klase po yan. Si Sangkay. Mga kabayan. Kaya minsan mag-iisip ka di ba? Mag-iisip ka. Kung yung pera po na nasa Hong Kong, di ba? Mag-iisip ka lang. Napagkukwentuhan lang natin, komento. Kaya pala isa ring gigil na gigil ang ating bansa, ang ating pamahalaan sa China. Hindi ba napapansin? Kung talaga ayaw natin makipag-usap sa China, di ba? Para magkaroon tayo ng kapayapaan diyan. Samantalang nung dating Pangulong Duterte, naging mapayapa naman po ang lahat, pati ang ating maing isda. Minsan, maiisip mo rin Kaya pala gigil na gigil ang pamahalaan natin, di kaya sa China. Dahil meron naka-freeze. At yung pera, yung ginto ay naiimbestigahan ng money laundering. Yung ginto. Sa Hong Kong. Di po ba ang Hong Kong ay China? Ang bihira. Hindi kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Hindi kaya, baka sabi fake news. Nagtatanong meron ba fake news na nagtatanong? Si Kamanong ay nagtatanong. Hindi kaya,
Kaya galit ang pamahalaan natin ngayon sa China dahil dito sa usapin ng money laundering na 100 billion dollars yung ginto na sinasabing money laundering ng mga Marcoses, mga tambay. Ibang klase. Kaya gigil na gigil tayo sa China dahil nga po napakaraming ginto pala ang naka-freeze ngayon dahil under investigation ng money laundering cases, mga tambay, o case. Ibang klase. Nabanggit lang po natin kasi Hong Kong, China, tapos may ginto na pumutok dyan. Fake news. Sana pag-usapan po yan. Sana ilabas po ng mainstream media yan. Yung pumuputok na balita sa Hong Kong at Taiwan. Yang ginto, mga tama. Isama rin po sana ni General Marbil yan sa imbestigahan. Kung yan po may katotohanan o fake news, mga kabayan. Yung ginto. Nakita nyo po, naglalabasan na po. Talagang yung sinasabi nga po natin, mga kabayan. Yung baho, yung mga baho mo, di ba? Yung napakarami mong baho na tinatago mo, mabaho yan. Aalingasaw at aalingasaw yan. Hindi nyo po ba napansin? Lumalabas na po, umaamoy, umaalingasaw. Kahit po anong saksak, tago ang gawin mo dyan, aamoy at aamoy yan. Kaya po ngayon, unti-unti po na naglalabasan yung amoy na mabaho. Di ba? Nakita nyo po? Lumabas yung baho, yung amoy ng PhilHealth. Lumabas po yun. Lumabas yung amoy baho ng issue ng 2025 national budget. Yung GAA, yung sa BICAM, di ba? Yung mga nasingitan nila ng sinasabing hindi bababa daw po sa 241 billion, di ba? Tapos, pumutok yung issue, umamoy, bumabaho, na walang nakitang 5,500 flood control. Ang taong bayan, umalingasaw ang amoy. Di ba? Tapos umaamoy din po yung baho na umamoy na nagbenta raw po o nawala raw o nagbenta tayo ng ginto sa reserve natin sa Central Bank. Di ba? Nakita nyo po, kahit anong gawing baho. Tapos yung ginawa po nila, sumingaw din po ang baho. Yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, na ngayon ay lumabas sa investigasyon ng Senado ay kidnapping. Nakita nyo po, halos lahat lumalabas. Pagka pala, totoo naman po yun. Pagka ang ginagawa po natin ay puro hindi maganda at masama. Masama intensyon natin, lalo sa ating kapwa-tao. Talagang yung masama na yan, hindi kailanman magiging tama yan at hindi babango yan. Mga kababayan, never bumango yan. Talagang lalabas at lalabas na yan ay mabaho at maamoy. Ang makakaamoy lang naman yan, real talk, ang makakaamoy lang naman yan, yung matitino. Yung matitinong Pilipino ang nakakaamoy ng mga anomalya, yung mga mabaho. Pero yung mga Pilipino na nakikinabang, mga kurap, may pakinabang, hindi nila maamoy yan. Sanay na sanay sila sa amoy na mabaho. Di kaya, nagtatanong na si Kamanong. Di ba? Sanay sila Dahil nga po yan pakinabang nila yan Kaya kaya nilang amuyin kahit mabaho ang pinanggalingan ng mga yan. Di po ba mga bayan? Ayan po mga tambay, ang ating pong topic ngayon. Ayan, tinutukan na po. Totok na po ang pamahalaan sa pangunguna po ng PCO, mga tambay. At sinusuportahan po ng PNP, mga kabayan. Ang sinasabi nilang task force kontra fake news, mga kabayan. Ayan. Tingnan natin kung sino-sino po ang masasampulan nila ngayon. Dahil nga po, umpisa na yan. At nasampulan na po ang The Manila Times. Meron na po nagsampa na cyber libel, mga tambay. Abang-abangan na lang po natin. At tingnan po natin kung meron din po sila makakasuhan na mga trolls, mga bumabatikos sa dating Pangulong Duterte. Abangan po natin yan. Dahil dyan po ay napakarami na fake news. Lalo-lalo po sa mga bumabatikos nga sa pamilya Duterte. Napakarami. Kahit po si Kamanong, napakarami ko nakikita na puro fake news
ang ginagawa nila sa pamilya Duterte. Sana makita natin ang fairness. Tingnan natin kung fairness o parehas ang PNP at ang PCO, mga tambay, dito sa binuo nilang task force. Bago po tayo magtapos, siyempre po, magpapasalamat po muna ako sa inyo po, mga kababayan, sa tumatangkilik po sa inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Maraming salamat po, at lalong-lalo po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo, mga ma'am, sir, kapatid, kabayan, mga kasister, kabrother, o ano pa man ang tawag, kabayan, di ba? Katambay, mga ka-subscribers natin. Maraming salamat po. Siyempre po, sa kahit saan pong sulok ng bansa, sulok ng mundo, nating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo at sa inyong tiwala. Thank you po. At siyempre po, pasalamatan din po natin ang mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Thank you po kay Annie Jo. Thank you po, Annie Jo, sa biyaya. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershaw ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Si Baby Roman, si Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Si Jovelyn Watanabe ng Japan. At si Phil Am. Thank you po sa inyo. Thank you po sa mga biyaya. At ingatan nawa po, mga kababayan. At syempre po, maraming salamat po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po syempre sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa kasama nagko-comment. At syempre po, mga kababayan, yung lagi pong binibili ni Vice President at ni dating Paul Duterte, solid po tayo. Kailangan po natin para po mawakasan na yung ganitong diskarte ng pamumuno sa ating bansa. Mga tambay, magkaroon na po ng totoong investigasyon, hindi po para lang sa fake news. Mga tambay, tamang investigasyon sa mga korap na ginagawa pong gatasan ng ating pera, mga tambay. Kailangan po natin black voting. Black voting po, PDP laban, solid, mga tambay. Lalo-lalo po sa Senado at sa Kamara, mga kabayan. Solido po tayo dyan. Maraming salamat po. At syempre po, sa panalangin po, isama po natin sa dalangin at panalangin ang Vice President Sara Duterte at lalong-lalo na po ang dating Pangulong Duterte, mga tambay, na yung kanya pong katandaan, syempre po, madugtungan po ang kanyang buhay, kalakasan at pag-iingat at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganoon din sa Vice President na maingatan po siya. Lalong-lalo po, panahon po ng kampanya. Lagi po siyang nasa labas at nangangampanya. Maingatan po sana, sama natin sa dasal na magabayan po ang ating Vice President dahil alam po natin na napakarami po nagpapabagsak sa kanya na talagang ayaw na nila ang Vice President ay magpatuloy pa bilang Vice President. Kaya nga po pinipilit nilang ma-impeach ang Vice President, mga tambay. Kaya po napakarami pong naghahangad po ng posisyon yan. At nahandyan pa mga kalaban ng gobyerno, lalo-lalo po ng mga Duterte, nahandyan pa mga makakaliwa. Kailangan po yan mag-ingat. Ingat po. Maraming salamat po, mga kabayan. At sa muli po, mga kabayan, ingat din po tayo. Ingat po. Bye-bye. Ingat po. Paalam.